Malalim, medyo nakakatakot ang tono, may suspense. Sa madilim na kagubatan ng Negros, may mga nilalang na naglalakad sa pagitan ng gabi at liwanag. Mga kwento ng lihim na kapangyarihan, sumpa at kababalaghan. Ngunit sa gitna ng dilim, may apat na mandirigmang handang lumaban. Si Tutong, taglay ang salita ng Diyos; si John Ray, may mutya ng dignong bakal; si Dindo, may gabay na diwata ng tubig; at si JR, may mutya ng niyog na isang mata. Handa na ba kayong pakinggan ang kanilang laban sa mga aswang, demonyo at engkanto? Dahil ang kwento ay magsisimula sa isang gabi kung kailan ang buwan ay natatabunan ng ulap at ang mga anino ay naglalakbay sa lupa ng Negros. Mandirigma ng Negros, ang digmaan ng mga antingero. Mga tauhan, totong, tagapagtanggol ng salita ng Diyos, residente ng Barangay Granada, may lihim na kapangyarihan na unti-unting lumalabas. John Ray, nakatira sa ika-14 na street. Bacolod City, may mutya ng niyog at matapang sa laban. Dindo, manghihilot at gabay ng mga diwata ng tubig, may kaalaman sa lunas at depensa laban sa aswang. Simula, sa gitna ng gabi, may balita mula sa mga baryo, isang bagong uri ng aswang ang sumalakay, mas mabilis, mas malakas, at may kakayahang manipulahin ang dilim. Habang nag-iimbestiga sina Totong, John Ray at Dindo, natuklasan nila ang isang lihim ng kapangyarihan ni Totong. Kapag pinagsama ang kanyang pananalita ng Diyos at ang mutya ni John Ray, may kakayahan silang lumikha ng protective aura na nakakasupil sa masamang espiritu. Nakita rin nila na maraming antingero ng Negros ang naapi o natalo sa laban, kaya't kailangang bumuo ng alyansa sa pinakamalalakas na manghihilot at albularyo sa isla. Sa gitna ng isang malakas na bagyo, sumiklab ang malaking digmaan. Ang mga aswang ay dumagsa mula sa kabundukan at gubat, pero ang tatlo, Tutong, John Ray at Dindo, ay pinamunuan ang mga antingel. Dito lumabas ang buong kapangyarihan ni Totong, na kayang humarang sa mga aswang at magsanib ng liwanag at tubig, habang ginagamit ni John Ray ang mutya ng niyog bilang sandata, at si Dindo ay naghilot at naglagay ng proteksyon sa mga kasama. Natalo ang aswang, ngunit may bakas ng mas malakas pang banta sa hinaharap. Natutunan ng tatlo ang kahalagahan ng pagkakaisa at ang lihim na kapangyarihan ni Totong ay hindi pa lubos na nabubunyag. Nagpasya silang maghanda sa susunod na laban habang ang buong Negros ay nakahinga ng panandalian. Simula, ang babala sa dilim. Sa isang malamig na gabi sa Negros, naglalakad si Totong sa barangay Granada, dala ang kanyang kwaderno at krus habang pinagmamasdan ng buwan. May narinig siyang kakaibang ungol mula sa gubat. May bagong halimaw na dumarating. Mas malakas ito kaysa dati. Kailangan ko tawagin si John Ray at Dindo. Sa Bacolod City, 14 na street, John Ray ay nag-aayos ng mutya ng niyog. Pakiramdam niya ay may kakaibang enerhiya sa paligid. Parang may masamang hangin sa hilaga. Oras na para maghanda. Dindo, sa kabilang baryo, ay naghilot sa isang may sakit, ngunit nakaramdam rin siya ng kakaibang puwersa sa tubig na ginagamit niya sa kanyang panggamot. Ang tubig ay nagbabalik ng kakaibang lamig, parang may paparating na panganib. Pagsasanib ng kapangyarihan, nagkita-kita ang tatlo sa gitna ng gubat. Biglang lumitaw ang mas matinding aswang, mas mabilis at may kakayahang magdilim ng paligid. John Ray, gamitin ang mutya mo; Dindo, maghanda sa proteksyon. John Ray ay humawak ng mutya ng niyog, habang si Tutong ay nagsalita ng pananalita ng Diyos. Ang aura nila ay nagsimulang kumikislap. Pakiramdam ko, lumalakas tayo. Dindo ay naglagay ng mga linya ng tubig sa lupa, bumuo ng barrier laban sa mga aswang. Ang laban ay nagiging matindi, may mga aswang na nagtatangkang sirain ang aura, may mga sumisilip mula sa mga puno. Hindi kayo makakalusot. Ang liwanag ng Diyos ay kasama namin. Ang malaking digmaan, ang bagyo ay dumating sa gitna ng gabi. Ang mga antingero ng Negros, pinamunuan ng tatlo, ay lumaban sa lahat ng aswang mula sa kabundukan at gubat. Tutong ay nagpakawala ng buong kapangyarihan, isang liwanag na humarang sa mga aswang. John Ray ay pinalakas ang mutya ng niyog na parang armas na pumapalo sa mga halimaw. Dindo ay naglagay ng protective water barrier.
Pinapahina ang mga aswang bago sila lumapit sa tatlo. Sa wakas, natalo ang mga aswang ngunit may bakas ng mas malakas pang puwersa na nagtatago sa dilim. Lihim at pagpaplano. Pagkatapos ng labanan, nagtipon ang tatlo sa tuktok ng bundok, tanaw ang buong Negros. Tutong, ang kapangyarihan ko, hindi pa ganap. Kailangan natin maghanda sa susunod. Janre. At sa bawat mutya, mas marami tayong kakilala at kaalyado. Dindo, ang tubig, ang lupa, at ang salita ng Diyos, lahat ay kasama natin sa susunod na laban.